Hi there. Hello. Q-Line Tracking? Okay. Yeah. You're here. Did you make any phone calls? I think the company has already called you guys. I'm not really Yeah, sure. you can just check. Okay, sure. He's got tranny codes coming up, right? There's no codes, but every time I switch from automatic to manual, the transmission fault comes out. Good afternoon, viewers. Good afternoon, Winnipeg. So, karon, ngayon, bago matapos tong week na to, nakalimutan ko pala na yung aking truck several times na nagkakaroon ng problema sa transmission. So yan ang laging sakit ng Peterbilt since way back before sa pole hauling. Yung aking truck na dinala na 579 na Peterbilt, 20 times akong itinirik doon dahil sa fault ng transmission. Okay? So ngayon, expected ko na yan sa Peterbilt na ganun din ang mayayari. Okay? Ilang beses na yan na nagkaroon siya ng fault itong si Bordagol, and sabi ko nga, nakalimutan ko, halos 1 week na ako nagstay dito na ipagawa yung truck. Nasa isip ko yun na during sa aking vacation, ipapagawa ko siya kasi 1 week yun. So ngayon 2 weeks, 1 week na ngayon, di ba? Plus another 1 week, so that would be around 2 weeks. So tinawagan ko yung opisina, sabi ko sa kanila na nakalimutan ko na nakausap ko na yung head mechanic na gusto ko sanang i-admit yung truck sa Peterbilt kasi nagkaroon siya ng transmission fault every time na mag-switch ako ng from automatic to manual, kasi 'di ba yung truck pwedeng manual, paddle down, paddle up. So every time na mag-switch ako to manual, and every time na i-engage ko yung from zero na engine brake, pag i-engage ko siya ng 1, 2, 3, maya-maya nagpa-pop out na sa dashboard, engine fault. Okay? Wala ka ng gear. Kahit ilagay mo siya sa neutral, but yung gear niya nandoon pa rin siya sa, naka-engage pa rin siya doon sa drive. Kahit naka-neutral na, kahit tumatakbo ka, ilagay mo yung knob sa neutral, tumatakbo pa rin siya kahit nakalagay neutral na. So merong fault yung transmission, no? So ilang beses na yan nangyari. Now, ngayon, ang inaalala ko lang, pag once na nagkaroon uli siya ng transmission fault, sa transmission fault at loaded ako ng oversize at mangyayari sa lubong, kailangan ko talagang tumigil. Kasi pag once na nagkaroon ng ganyang situation, kailangan mong i-shutdown ang truck, tigil, and then switch off ang baterya. Okay? Switch off ang baterya. Baterya yung susian. So ayokong mangyari sa akin yan. The last time na nangyari is sa Brandon, sa traffic light. Kasi nung nag-apply ako ng engine brake, 1, 2, lumabas agad sa transmission, sa dashboard, transmission fault. So tumigil ako ng mga around 2 minutes mismo sa traffic light, yung last traffic light ng Brandon, palabas ng Brandon City, doon sa traffic light sa bungad mismo, so traffic sa likod. So yun ang last na nangyari bago ako, nung pumunta ako ng Saskatoon. So ngayon, dadalhin ko siya para magawa, first come first serve basis daw. Dinala ko na ang bike kasi walang magdadrive sa akin. Once na iiwanan ko itong sasakyan sa Petropass, kukunin ko yung truck, dadalhin ko sa sa Peterbilt, malapit lang naman, nasa unahan lang. Wala pang 500 meters, nasa unahan lang. Then, yung bike, kakarga ko sa truck, yan ang magbabike na ako pabalik doon sa Petropass para karga ulit dito and then makabalik. So, ganun ang sakit ng Peterbilt sa mga automatic. 579 way back before until now. Transmission fault lagi. Sa makina, wala akong problema sa makina. But, yeah, ayoko lang mangyari ulit sa akin na magkaroon ako ng isang big load, tapos na gumana na naman, then malaking problema yun. And the good thing is, hindi na ako mag-iisip na ililipat yung aking truck sa malayo. Kasi pag once na weekend, and then magawa nila by Monday, kasi it's still under warranty yung
warranty yung Volvo, warranty yung Peterbilt. Still under warranty ng Peterbilt. So, I don't know how much it will cost para sa labor, no? But sabi sa akin, daling ko lang daw sa Volvo para mag-go up. Bakit ba puro Volvo ako? Peterbilt para magawa nila. So ako lang mag-isa. Yung aking dalawang anak iniwan ko na. Sarap na sana ng tulog ko. Ngayon, sabi ko, parang may nakakalimutan ako na meron akong gagawin sa truck. So yun na nga. Dadalhin ko siya dun. Then iiwanan ko na siya dun. Pag natapos na by next week, iwanan ko na siya until August ko na siya kukunin dun sa parking. Ganun na lang yun ang ano, para safe siya dun sa Peterbilt na yard. Hindi siya magagalaw dun. Then August na ako babalik. August ko na siya makukuha para sa aking pagbalik. Yun ang tamang linya. Agang-aga, tanghaling-tanghali, lasing na lasing. Eh. Yung aking asawa, alalang-alala dun sa parkingan ng truck din sa Petropas kasi nga na-warningan ako noon before nung nag-off ako ng 1 week, iniwan ko siya ng 1 week sa parking dyan sa Petropas. Sabi ng Indiano sa akin, oh, you've been here for 1 week and next time I'll see you around na mag-park dito ng matagal, papato namin yung truck mo. Kaya yung asawa, okay lang mo ba ililipat yung ano, okay lang mo ililipat yung truck. Sabi ko, huwag mag-alala dyan. Kasi kung itaw yan ng ano, itaw yan ng Petropas, ay si Q-Line ang bahala magbayad siya. Pero ngayon, lilipat ko na sa Peterbilt. Come on guys, let's do it. Tamis ang sasabihin, minsan mahal kita. Come on. Kailangan ko ring ibaba yung aking mga ibang gamit para refresh. Oh wow, talagang init na init si kuya. Sana naman makikinig ka. Fingers crossed. Sana nandun pa yung aking truck. Ang haba naman ito. Okay. Let me see. Sana hindi nag-ikot yung mga Indiano. Hala, wala namin. Fuck's sake. Hala, wala nang. Hala. Wala na yata yung aking truck. Not sure ha. Saan? Nandun pa? Thanks God. Doon pa siya. Ngayon, kailangan ko na siyang alisin. Kasi come on, guys. Kailangan ko na
siyang alisin. Medyo nakatago kasi siya dun kaya hindi masyadong pansinin. Pero pag dito mo siya inilagay, pansinin masyado ng mga taga-opisina pa. Yeah. Is that Kelsey? Lasing ko lang siya. So iwanan ko na rin ang trailer dun. Okay. Alam nyo yung yung aming dispatch na Indiana, yung bagong dispatch namin sa RGN, wala na, gone, effective immediately. Blah is no longer with Q-Line. Sabi ko nga, hindi magtatagal dahil sa pressure ng mga truck drivers, ng mga, lalo na sa RGN, dalawa lang kaming Pilipino, no? Karamihan dyan mga puti, mga babaeng puti, mga lalaking puti. Nakikipag-argue yan sa dispatcher. Hindi nagtatagal. Talagang bubulyawan ka niyan pag mali-mali yung mga ginagawa mo. Or parang binibaby mo sila. Yun ang ginagawa sa akin nung dispatch na yun. But hinahayaan ko lang siya. Hindi nga siya nakabot ng 3 months. No? Wala na siya. So naghahanap sila ngayon ng dispatcher ng RGN. Masyadong dito, masyadong tawag dito, stress yung dispatch, lalo na pag ang hinahawakan mong mga drivers ay mga veteranong RGN drivers. Pag mali yung binigay mong information, pag mali ngayon, pag naratil ka na dahil ang daming tumatawag, kasi ilan kaming RGN, 35, 30, pag saway-sabay ang tumawag at mali yung mga binibigay mong information sa kanila, bubulyawan ka talaga. Hindi nagtatagal. Ganun yun. Siya, hinahayaan ko lang siya. Hindi ko siya, I think one time na sinabihan ko siya na, hey, kasi nagpadala sa akin ng mga paperworks, and then ni-review ko lahat ng mga paperworks, and I find out na yung mga details ng paperworks ay hindi intended for me. Hindi siya pang 1644. Sabi ko sa kanya, the next time magpapadala ka, text lang siya, hindi ko siya tinawagan. Sabi ko, the next time magpapadala ka ng mga information, mga paperworks, make it sure na clear yung sakto yung truck number at saka yung driver na papadalan mo. Okay? So, sabi niya, okay, next time, thank you. And tinanong ko siya, how do you like it? Okay ka ba dito? Wala ka bang problema? I think mga second week niya, tinanong ko siya, okay ka lang ba? Nag-i-enjoy ka ba sa work mo? Na, di ba? Sabi niya, okay lang. But now, sabi ko nga, hindi magtatagal yung dispatch na to. Dahil malupit yung mga RGN na mga puti, yung mga RGN drivers. Malupit yan sila, man. Mga veterano na yan, 15 years, 20 years na yan dito sa Q-Line. Alam na nilang ginagawa nila. Wag mo silang bibibihin na, oh, okay ka lang ba? Blah, 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 blah. Wag mo silang bibihin. Bigyan mo sila ng load. Information, tamang information, that's it. They will not gambala na sa inyo na, sa iyo na, ano itong mga pinapadala mo dito? Ganun sila eh. They don't care yung mga puti na mga drivers. Iiyak ka dyan pag hindi mo kaya yung stress. Kami sa aming Pilipino, okay lang kasi, naintindihan namin yung position niya. Tsaka Pilipino, malumanay malumanay magsalita, hindi yung kagaya sa mga puti ng pagalit. So hindi talaga siya nagdagal. So now they are looking for another replacement sa isang RGN dispatch. Ganun. Malupit, no? Kasi halos mga driver dyan sa RGN, mga puti. Okay, wala pa ako nakitang letter I dyan na sa Q-Line na letter I. May mga drivers kaming letter I, pero ang iba hindi nagtatagal. Why? Kasi minsan hindi binibigyan ng mga load ng dispatch, tinetenga. Kasi alam ng mga puti na gano'n ang style ng trabaho. Sa Pulpa, Saskatoon, Saskatchewan, doon nangyari yung Humboldt before. So alam na alam, kilalang kilala sila. So hindi naman siya discrimination na hindi ka tatanggapin. Pag once na nag-apply ka, tatanggapin ka. Like yung isang Indiano, di ba, nung binaba ko yung dalawa kong anak, may lumapit na letter I, sasabi ko, letter I, nakipag-usap.
Tanong ko nga, how do you like it? Tatandaan ka ng mga yan. Letter R ang mga puti namin na dispatch sa mga letter I. Letter R, A. Then, ang huling letter I, T. Ganun sila. Huwag nyo na i-comment dyan ng full, basta yun sila. Ayaw nila doon. Tatanggapin ka, i-assign ka sa isang dispatch, but bibigyan ka ng load na malalapit lang hanggang sa until you drop. What I mean is, until na mag-give up ka sa iyong position. Ayoko dito, pangit pala ito sa Q-Line. Ganun. So, hindi nagtatagal yung mga letter I. Ito na nga, itong dispatch nga lang namin, nasa opisina lang siya. Hindi siya nagtagal eh. Di ba? Wala pa siyang 3 months. Ganun yun. Pero pag Pilipino, magaling ka lang makikisama sa kanila. Marunong kang maki-abi-abi sa mga dispatch mo. Mga taga-opisina, they're good. No, they're good. And, yeah. Anyway, I don't know kung ano pang aking ilalagay dito. Baka personal conveyance or... Yeah, personal conveyance na lang siguro din. Doon ko i-off duty sa Peterbilt. Then log out ako doon kasi for sure pagkatapos nilang gamitin to, i-drive nila, test drive. So, papatak sa aking oras. So, ngayon, i-log off ko na lang siya doon. Ready to go. Grabe ang lakas ng truck stop na to. I mean, ang diesel nila. Kasi ito, pangalawang hulog na nila. Pagpasok ko doon kanina, meron nagbababa. Ngayon, meron na naman. Tiba-tiba to eh. Ito yung magandang negosyo. Gas station. Truck stop pala dahil lahat ng truck talagang papasok sa'yo. Sila na yung kukusang pupunta sa'yo. Last car, it's mine. Dito lang yung Peterbilt, sa unahan. Kasi napakalapit lang sa bahay.
Yan pala, yung Highway King na yan, meron silang tracking school. Ah, yeah, training vehicle. Yun ang ginamit ko before nung mag-take ako ng class 1. Oh, meron torque dito ah. Iwanan ko yung aking trailer dito. Side. Daming sira na Peterbilt, man. Kitams nyo. May nakatira pang naka-RV dito. Okay. Yan ang mga classic trucks, mga chuy. Ganda niyan.
So iwanan ko dito ang truck. Sila yung magpapasok ng truck. Dito yung susi, key. Okay, ito yung aking bike. Park ko lang dito. Lalagyan ko ng hangin. I'll be back. Hi there. Hello. Q-Line Trucking? Okay. Yeah. You're here. Did you make any phone calls? I think the company has already called you guys. I'm not really Yeah, sure. you can just check it. Okay, sure. He's got tranny codes coming up, right? There's no codes, but every time I switch from automatic to manual, the transmission fault comes out. And every time I engage my engine brake, it comes out. So I stop several times on the highway just to shut it off. You recycle the key and it's good. What to do like that? You recycle the key and then it's all good. Yeah, yeah. But I don't like it. It will happen to me again because I'm holding oversized load. Like We're off next week, right? next, I will be off on. I'll be coming back on August. Yeah. So you Yeah, have just get him in, check him in, go through the process. He's gonna look after you. okay. This guy. Yeah. Okay. Is that a GoPro? No. Okay. It's not a GoPro. Let's see. It's dito na ang truck sa loob. Diyan ka muna, Bordagol. Okay. Tapos na ako dun sa sa Peterbilt. Hinihintay ko lang na tapos na ako dun sa Peterbilt. Hinihintay ko lang na malagyan ng hangin yung bike. Kaya medyo nagtagal. So pupunta ako ngayon sa truck stop para kunin naman yung aking service car. Tolman Street. No, not this one. Okay. Lupat kasi yung aking anong tawag doon? Scooter. Walang signal lights. Dito merong sidewalk. Yeah. Okay, that's good.
Whew. Sarap magbike. Sarap magbike. Ang taas na kanya ano. Yung aking 360 lubat. Dala ko pa naman siya. Ito yung ginamit na stand ngayon, pero lubat siya. Buti na lang may BMX. Ito yung wala ako before. Nasa Cagayan de Oro ako, high school. Wala ako nitong BMX, guys. Ayaw ng mama ko na bilan ako ng BMX. So ang ginagawa ko before high school, kahit elementary, nag-aarkila ako ng BMX. 2 pesos isang oras. Alam niyo yung pera na octagon na 2 pesos? Yan ang ginagamit ko before. Nangungupit pa ako ng pera sa tindahan namin para pambayad sa renta ng BMX. Ngayon, anytime pwede kang bumili ng BMX, but wala na akong time, guys. Wala na akong time mag BMX. Tinatamad na nga ako eh. Walang exercise ang paa. Sakit. Okay, dito na ako sa Flying J. Maganda sana yung 360 dahil paikot-ikot siya eh.
Ready na ako guys. Wallet. Baka nahulog ang wallet. Oh! Whew. Okay, dito na ako. Ilang minutes? Pagod. Ilang minutes lang, pagod na agad. Anyway, yeah. Okay, tapos na ako dito sa ano. Sobrang init sa labas. So dinala ko lang ang truck again sa Peterbilt para pagbalik ko by August after ng aking off ay condition na ang truck. Hindi naman ako magbabayad, no? Kasi mahirap na maabutan na naman ako ng ano maabutan ako ng ganung problema na naman sa aking pagbalik. Tapos may load ka. Sakit sa ulo yan. Come on. Arctic. Come on, pulsoling. Go, go, go. Yan ang Peterbilt ng pulso. So, paano guys? After nyo manood ng content sa TV, grab your phone and hit the like button. Daghang salamat. Pagampi mo tanan. I'll see you on my next video. Bye bye.